mo yung igurot, wala namang talo, igurot. pero hindi na pumirma sa kanya. Hindi na nila pinaalok ng bagong kontrata. Yun ang nababasa ko eh. Wala nang, hindi na nila, hindi pa nire-renew ang contract. Mali. Hindi talaga pumirma. Hindi yung kampo niya, hindi pumirma. Kasi maliit ang take home. Sa unang balitang boxing na ayon sa bisita ni Kuyang Joseph sa naganap na livestream kahapon, ay hindi umano pumirma ang kampo ni Wonderboy sa panibagong kontrata dahil sa umano'y maliit na take-home pay. Ang impormasyong ito ay umaayon din sa mga ibinubulgar dati ng kampo ni Casimero. Ang sasabihin mo, ito lagi sasabihin yan. Walang utang na loob kay Sean Gibbons. Sige, pumasok tayo sa Sean Gibbons mo, SB. Debatiin kita rito. Lagi mo buka ng bibig mo. Ang boxing ay business. Si Sean Gibbons hindi tumutulong sa boxer. Handaan nyo to, lagay nyo sa kukote, lahat ng nanonood, lahat nakikinig kay SB, sa lahat dito, dedebate ko kayo. Nakatulong ba si Sean Gibbons sa boxing? Hindi. Ba't ko sabihin hindi? Kasi business nga eh. Ibig sabihin, yung mga boxer na yan, ang tawag dyan sa mga yan, ni Sean Gibbons, is investment yan. Kumita man siya dyan o hindi, ganun yun, investment na eh. Ang negosyo yan. Kikita man siya o hindi, investment yan. So walang utang na loob ang boxer dyan. Ano naman ang kapalit ng pagbibigay niya ng tulong? Mag-practice ka. At sa laban, makipagbasagang ka ng mukha. Ang totoong pagtulong, kaya nga ang pagtulong, walang hinihingi kapalit. Danir pak na nagbibigay siya ron, at mayroong kapalit, hindi yung tulong, investment yung negosyo yan. So walang utang na loob ang boksingero sa promoter, sa manager, o kahit kanino man. Ganon din ang kabila. Vice versa, kumita kayo sa isa't isa. Status ko kayo, tabla kayo. Kung napakinabangan mo siya. Ang mali lang ginawa ni Casimero, bago sa trabaho, nag-awol. Pero minsan marami nag-awol eh. Pero dapat nagpaalam lang na maayos. Yun lang yun. Pero walang utang na loob ang Casimero. Sean Gibbons. Sige. Stop. Huwag mo sabihing awol, bro. Hindi, sabihin natin, Bol. Parang ganun lang, sabi ko, parang trabaho. Hindi nagpakita, pre. Si Tata, out na ng kontrata. Kung si Tata ay may kontrata pa, kayang kasuhan ni SG. Si Tata, ginawa ba ni SG? Ba hindi? Hindi, di ba nirevoke nga yung visa, pare. Sino ang nagkaso kay SG? Kayo na magsabi. Hindi ko alam. Di ba nasa akin yung papel? Ginamit si Tata para magka-SG. Walang pinuntahan. Di ba po? Sige, balik tayo doon. Hindi pala. Hindi nag-abol. Wala nang kontrata, tapos na. So, Kaya umalis si Casimero, di ba? Ha? Kaya umalis si Casimero dahil wala namang kontrata eh. Hindi niya alam kung magkano ang kita niya eh. Sige. Tapos na. Baka yung kinikita ni Casimero, hindi naman sa bank account nila napupunta eh. Doon sa bank account ng asawa ni SB eh. Isipin nyo, ito, logic. Kung si Tata at si Stephen ay umalis sa MP, o sinasabi nyo, kahit anong alis nila, kung may kontrata, kaya nyo umalis? Pakisagot. Of course not. Wala na kontrata. Sabi nga nila. Yung pag-alis naman, pre, kaiba. Normal naman nangyayari kasi yung kahit may kontrata, nakakaalis naman eh. Depende na lang kung maghahabol eh. Kaya nga nauso yung saltang awol, absent, di na nagpakita. Parang bulang nawala sa trabaho. Marami namang nangyayari yan. Depende na sa company kung hahabulin o hindi. Stop. Di ba sabi mo, awol? Sabi ko, wala lang kontrata. Nung nawala yung kontrata, bakit ang lakas ng lobby kasi meron umalis? Pero, pre, kasi nung labang kasi yung last fight niya sa MP, may kontrata pa siya nun eh. Kontrata? Yung last fight. Kontrata? Kasi di ba tinangay nga niya si Tata? Tama, agree ako dyan. Yung may kontrata pa dun. Wait. Kontrata o hindi, sinusugal niya ang laban na yan. Alam mo yan. Basta ako, ang punto ko, Sugal. sa sinasabi lagi ni SB na may utak, si Sean Gibbons ay ganito, lagi niyang puro papuri, tumutulong sa mga boksingero. Yun yung gusto kong sabihin, imulat ang tao, tayong mga fan, na wag nating sambahin si SG. Exactly. Siguro sa kanya nakatulong kasi hindi naman siya boksingero, pero sabi niya nga, nanganak na asawa niya, binigyan siya, siguro lagi siya binibigyan every time may error siyang emergency.
Pero sa mga boksingero, investment niya ang boksingero eh. Tama. Sumikat yung boksingero yan, swerte ng investment ni SG. Kung hindi sumikat, nagtatalo, mala si SG. Investment ng boksingero, hindi yung tumutulong. Si ano, yung Investment na Igugal, tawag dun. tingnan mo yung Igorot, wala namang Oh, yung talo, Igorot. pero hindi na pumirma sa kanya. Hindi na nila pinaalok ng bagong kontrata. Yun ang nababasa ko eh. Wala nang, hindi na nila, hindi pa nire-renew ang contract. Mali. Ano, hindi talaga pumirma. Hindi yung kampo niya, hindi pumirma. Kasi maliit ang offer, kasi maliit ang take home. Maliit ang kaya yung reklamo ni Casimero, pareho sila. Tama si Casimero. Puro sila papupunta na ganito daw ang take home. Pero yung nakukuha ng boxer na namamatay sa ibabaw, maliit lang. Ako naman kasi pagdating naman sa take home, kung pumirma ka ng contract, regardless yan, kahit ano yung take home na yan, pinirma mo, kahit nga 5 tuling lang mauwi mo, pumirma ka eh. So kung nakita mo na maliit ang bigayan at may nag-offer na malaki, doon ka talaga sa malaki. Yun lang naman eh. Wala na tayong ano doon, kung maliit eh, di talagang maliit. Di lipat ka sa iba, ganun lang yun. Oo, pinaasa kasi sila na may malaking laban. Kumbaga exposure lang sa abroad ang kanyang habol. Eh ang nangyari, nung nakita na, di ba lately tignan mo yung mga laban ni Carlo, ano ba yun? Igorot na yun? Si Martin ba yun? Di ba parang Martin. Oo, parang ano lang, parang putyo-putyo lang mga kalaban. Oo. Yan tagal niya ron. Oo, mag-training sa Amerika, sa abroad. Ang laki Siguro ng nahihirapan ihanap ng laban. Hindi naman ano yun eh, hindi naman ano yun. Siguro give it na minsan malakas si Sean Gibbons, may panahon na mahina. Gano'n naman yan eh. Natawa ko sa yung dalawa. Ba't para nag-uusap, isang tao lang ano, sa boses? Parang isang katawan, 2 ulo, pare, no? Ganun ba? Tinawa yung comment. Ano kami, putang ina, sa ano kami, yung Cyclops na ano, isang katawan, 2 ulo. Tama mo si J-Man, 3 na kami, pare. Sabi rito, ikaw daw sa itong high pitch, si Henry low pitch. Pero yung boses si isa. Diba? Hindi, ito nga Sendong yung sinasabi ko kay Joseph, na ang mga papakyatin niya sa panel niya, yung mga guests niya, informative. Hindi yung nagmumukha si Joseph na engot sa sarili niyang live. Hindi, nilalaro minsan ni Joseph yan, si Sherwin, naglalaruan sila eh. Exactly. Hindi, ang problema kasi si Joseph ang pinaglalaroan ni Sherwin, napapansin ko eh. Ano lang yun. Hoy, Nepe. Akala mo lang yun, pag kilala mo si Joseph, pareha sila naglalaro. Kasi si Joseph, nagtatrabaho yan, walang pumapanik. Eh di papanikin niya to, di maglaro sila, nililibang niya habang nagtatrabaho siya. Hindi siya antukin. Nagtatrabaho yan, kaya paalis-alis si Joseph, taglit lang ha. Sabi, may ginagawa sa machine niya sa, ano niya, sa bahay niya. Nakakakuha ng momentum si Sherwin eh. Maraming na... Pakilala mo si Joseph, ano lang yun. Alam mo, wala si... naglalaruan silang dalawa eh. Magkalaro yan eh. Kita mo, nagtitripan din natin, di ba? O, magkabatay, mamaya mag-away sa bandoli, kita mo nag-away ulit. Hindi naman totoo kasi yun eh. Ibig sabihin, nagpa-plastikan lang sila. Naglalaro lang yung dalawa. Isang ganun nga. Wala kasi pumapanik, kaya pinapanik. Sabi nga ni Joseph, dapat, kung si Sherwin, nabigyan ng subpoena tong si SB, dapat ito si Joseph, bigyan din ng subpoena si SB para Hindi. Gayunpaman, bukas ang ating linya sa magkabilang panig sakaling nais nilang pabulaanan o linawin ang isyong ito. Sa kabilang banda ay tuluyang naluso ang fake news na ikinakalat ng mga anti-Casimero na di umano'y 100,000 piso lamang ang bayad sa huling laban niya. Ito'y matapos ibahagi ni Popse Kultura sa isang video na bumili si Cuadro Alas ng relo na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos.